Signal testing sa mga far-flung o malalayong lugar sa Pangasinan sinisimula na ng service provider ng COMELEC. Kaugnay niya nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kabilang sa mga pinupuntahan ngayon ng mga service provider ng COMELEC para sa signal testing ay yung mga eskwelahan na nasa Island Barangay. Ganon din yung mga eskwelahan na nasa paanan ng bundok. Mahigit 2 buwan bago ang araw ng eleksyon, malawakan na ang ginagawang signal testing ng service provider ng COMELEC sa Pangasinan. Sa Dagupan City, noong nakaraang linggo pa nakipag-ugnayan ng service provider para sa pagsagawa ng signal testing. Kabilang sa mga pinuntahan ng service provider ay ang mga malalayong lugar, kabilang ang mga island barangay. So dito naman sa Dagupan, basically ang gagamitin natin ay yung USB modem or yung dongle na tinatawag. Wala naman daw nakitang problema sa signal sa mga pinuntahang lugar sa syudad. Maganda naman ho yung connectivity natin dito sa Dagupan. Tuloy-tuloy rin ang signal testing sa iba pang panig ng probinsya. Wala raw nakikitang problema sa transmission ng mga boto simula nang magpatupad ng automated election sa Pangasinan. Pinuntahan na rin ng service provider ang mga sangguniang bayan session hall na magsisilbing venue ng canvassing. Nauna na yung pag-test ng signal on process or siguro majority ng ating mga LGUs ay tapos ng mainstallan. Mahalaga ang signal testing para malaman kung anong transmission device ang akma o dapat gamitin sa polling precinct at sa canvassing centers. Bahagi ng paghahanda ng COMELEC ang signal testing para matiyak ang integridad ng eleksyon 2025. Sa ngayon, 95% na ng mga paaralan sa probinsya ng Pangasinan ang tapos nang na-check ng service provider ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, kumpiyansa sila na walang magiging problema sa signal sa mismong araw ng eleksyon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.